Isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na gusali sa China. Ngayong gabi, papasok ako sa loob. Dito raw piniling magpakamatay ang mga tao. Ayon sa mga local, naging site ito ng torture noong Cultural Revolution. Marami na ang namatay dito at nananatili ang mga espiritu sa ika-8 palapag, kaya dinala ko lahat ng gamit ko para sa multo. Pwede mo bang ikwento patungkol sa sarili mo? Ayaw nang nandito sa lugar na ito na narito tayo. Maligayang pagdating sa Gusaling Multo 8. Sa lumang hutong ng Beijing, may lugar na patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga lokal, isang konkretong istruktura ng katahimikan. 8 palapag ang taas. Tinatawag nila itong Gusaling Multo 8, isang pangalan na may alaala at takot. Itinayo ito noong 1958 sa panahon ng mataas na ambisyon. Binabago ng bagong republika ng mamamayan ang kanilang kabisera upang maging isang lungsod ng makabagong lakas. Ang tore ay nilikha para kumatawan sa pag-unlad, ngunit iba ang naging plano ng kasaysayan. Sa loob ng ilang taon, babagsak ang bansa sa pinakamadilim nitong yugto, ang Revolution Cultural. Ang dating simbolo ng modernong buhay, ngayon naging silid ng pagdurusa. Noong 1966 nang mag-ingay ang Red Guard sa kalsada, ginawa ang gusali bilang tagong bilangguan para sa mga intelektual at kaaway ng bayan. Sa loob ng mga pader na iyon, sila ay inusisa, binugbog at pinahiya. Mula noon, marami ng kwento ng mga nagpaparamdam. May kwento tungkol sa isang babae na mas madalas nagpaparamdam dito kaysa sa iba. Asawa siya ng opisyal na ipinagkanulo ng lihim na kalaguyo ng asawa niya. Hinila siya papunta sa Gusali 8, ikinulong at pinahirapan hanggang hindi na niya kinaya. Sabi nila, kapag tahimik na ang pasilyo sa gabi, maririnig ang mahihinang iyak niya mula ika-8 palapag. Pagkatapos ng video, malalaman natin kung totoo ito. Pero bago magsimula ang ating adventure mga kaibigan, gusto ko lang sabihin na 65% sa inyo na nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Kaya paalala lang, mag-subscribe na kayo. 1 segundo lang yan. Nandito ako sa malamig na gabi sa Beijing, naghihintay ng taxi. Bago ko makilala ang aking mabuting kaibigan, ito ang huling sandali bago magsimula ang misyon papunta sa isang abandonadong haunted na gusali na kilala bilang Ghost Building 8. Kaibigan ko siya, madalas na kaming nag-explore pero ngayon lang siya unang sumama sa channel. Mga kaibigan, ipakikilala ko si Dragon, hindi niya tunay na pangalan. Sige, gets ko. 11:23 ng gabi ngayon. Gusto ko munang kumain, hindi pa ako nakahapunan. Hindi sinasadya kaming napadpad sa maliit na kainan at isa ito sa pinakamasarap na beef soup na natikman ko. Dama agad ang init, tamang-tama itong pampalubag loob sa malamig na gabi sa Beijing. Kahit hindi marunong mag-Ingles ang kaibigan kong Chino, hindi iyon naging sagabal sa amin. Nag-usap kami sa telepono habang sinusundan ng taga-salin, pareho kaming sabik. Ngayong gabi ang una niyang paranormal na investigasyon. Nang ipinakita ko ang gamit ko sa multo, nagniningning ang mga mata niya. Kaya pagkatapos naming kumain, lumabas ulit kami sa malamig na gabi. Tahimik ang mga kalsada at nagsimula na kaming maglakad papunta sa lugar, pero doon na nagsimulang maramdaman ang totoong ginaw. Mga pare, grabe itong gusali na ito. Alam niyo, ngayon ko lang talaga ito nalalaman. Hindi ko alam ito dati. Sinabihan lang niya ako na pumunta ngayong gabi para i-explore ang gusali. Ngayon ko lang natutunan ang kasaysayan nito. Ang lupit ng gusaling ito, mahigit 1,000 taon na. Kailangan ko lang manahimik dahil residential area ito. Kaya susubukan muna naming pumasok. Nakarating na kami sa islang yon. Nandito na kami ngayon. Sige. Ayos, andito na tayo. Pero baka iyon ang bintana na may ilaw. Makikita mong kakaunti lang ang mga bintanang may ilaw, pero hindi ibig sabihin nito na may tao roon. Sige. Sa totoo lang, may 3 gusali na ganito na magkakakonekta. Ayos, nakarating na tayo dito sa gusali. Ang gusaling ito ay kilala mula pa noong Cultural Revolution. Kita nyo, pagkatapos ng Cultural Revolution, isinara ang gusaling ito at walang tumira rito ng matagal. Pagkalipas ng dekada, binuksan ulit ito at may bagong nangupahan pero karamihan sa kanila ay hindi tumagal.
Sabi ng mga nagtagal, mabigat pa rin ang hangin dito. Lampas sa mga kwento ng multo, nananatili ang gusaling multo 8 bilang pilat sa kasaysayan ng Beijing. Oh, sana excited din kayo para dito. Tara na. Nakapasok kami at napansin kong may nakatira pa sa mababang palapag. Pag-akyat namin ng elevator, nag-iba ang pakiramdam ng lahat. Buong mga bahagi ay sobrang dilim at tuluyang inabando na eksaktong iyon ang pinunta namin. Matapos naming libutin ang madidilim na pasilyo, narating din namin ang lugar na laging binabanggit ng lahat, ang ikawalong palapag. Diyan nanggaling ang pangalan ng lugar na ito. Sige mga pare. Kaya sa tingin ko ligtas na tayo ngayon. Nasa bahagi na tayo kung saan walang nakatira, pero naghahanda lang ako at inaayos ang camera ko. Kaya itong lumang bisikleta. Tingnan mo yan, semento na ang bintana. Binigyan ako ng bintana dito mismo. Kaya, naintindihan mo ba ang mga Ingles na ito? Oh, sa daan. Parang simbolo ito ng mga hippie. Malamang isang dayuhan ang gumawa niyan. At nakasulat dyan, Hello, Helly World. Saging, malalaman mong nasa abandonadong lugar ka na kapag may graffiti ka nang nakikita. Tara, pumunta tayo sa pinakamataas na palapag. Sige. Nakakatuwa na may English graffiti dito. Sinulat ang isang tao noong 2023. Hindi pa matagal yon. Siya ba yung gumagawa ng Kamehameha? Bakit may mga mannequin dito? Sa dami ng lugar, dito pa talaga. Nakakatakot yan pare. Maraming modelong pambata at damit dito. Mga manikin ng bata pala ang mga iyon. Talagang nakakatakot ang lugar na to. Sige. Oh, huling palapag na ito. Mabigat ba yan? Ayos pare. Nagtagumpay tayo, Dragon. Astig, kaya nandito tayo sa pinakamataas na palapag kung saan pinipili ng ilan na tapusin ang kanilang buhay. Mag-ikot muna tayo bago tayo magsimula sa paranormal na investigasyon. Sandali, ikawalong palapag ang tamang lugar sa pananakit. O gusto ko munang maglibot sa mga kwarto. May mga gamit pa rin dito. Parang may maliit na stuffed toy. Wow! Dati parang kwarto ito ng bata. Ito ang balcony mga pare. Wow! Ito na ang pinaka-astig na tanawin. Yung templo na yan dyan ay mahigit 1,000 taon na ang tanda. Ang taas natin na ngayon. Makikita mong may mga tao ring nagpapahinga lang dito sa balkonahe. Ayos din. Tingnan mo to. Mukhang mga teabag. Kahit ano. Nakakagulat na walang palaboy dito sa loob. Ano ba yan? Mukhang sinubukan nilang harangan ng kwartong ito. Oh,
Bakit nila gagawin yon? Nakarating na tayo sa palapag. Sige, tingnan naman natin ang kabila ngayon. Diyan tayo galing. Yan ang hagdanan. Na-explore na natin ang side na to. Kaya bababa naman tayo dito. Ano ba yan? Gumagana yung mga ilaw dito. Si Dragon ang magche-check. Di ko alam kung bakit niya gagawin yon. Sana walang nakatira dito. Oh, hindi. Duda ako. Parang inabandon na talaga ito. Sa totoo lang, baka may nakatira pa nga dito. Mukhang ginagamit nila yon bilang imbakan. May power generator na dumadaan sa pintuang ito. Grabe. Nakakatakot ito. Grabe naman to. Bakit mo ako tinitingnan? Sige. Parang may nakatira dito. Sige. Hindi ko. Mukhang gumagana na ito. Kung pula ito, ibig sabihin infrared na ilaw yun. Pero dahil hindi madilim, dahil may ilaw, hindi ito nakikita. Hindi ito maliwanag. Sa tingin ko kapag maliwanag ang lugar, hindi lumalabas ang pulang ilaw. Hindi ito. Sa tingin ko yung maabot ito hanggang dito. Sa tingin ko nakakabit ito dito o sa tingin ko mas ligtas tayo sa pinanggalingan natin. Sa tingin ko kung gagawa tayo ng investigasyon ng krimen doon sa baba, hindi nila maririnig. Kita mo, mukhang bago pa yan. Matagal na yon kaya wala ng tao. Mukha nga talagang luma na ito. Kaya may nag-ensayo pala dito siguro. Isang punching bag na to. Nandito na ba ito nung pumunta ka rito 2 linggo na ang nakaraan? Hindi ko napansin ang lugar na ito dati. Ito na ang dulo ng pasilyo. Hindi maaari. Ano to? May umakyat ba ron? Sa likod ng bulwagan ba tay? Ano ang nasa likod nito? Oh, masikip yun pero matangkad si Dragon. May narinig ako. May nakita ka ba? Sa tingin ko, ilalagay ko na yung mga gamit ko ngayon. Sige, lahat tapos na tayo halos mag-ikot dito sa lugar.
Tapos na tayong mag-ikot at tingnan ang mga kwarto. Sa tingin ko, panahon na para magsagawa tayo ng paranormal na investigasyon. Gagawin ko ito kasama ang kaibigan kong si Dragon dito. Nagsasalita siya ng Chino at hindi marunong mag-Ingles kaya tagasalin ng gamit namin para magkaintindihan. Pero alam mo, kailangan niyang magsalita ng Chino para makipag-usap sa mga espiritu dito. Siguro gagawin ko rin yun gamit ang Google Translate. May Spirit Translator app din akong gagamitin para subukan makipag-ugnayan ng multo sa atin. Nakakarinig na ako ng mga kakaibang kalabog. Sige, kaya meron akong night vision camera. Nakuha ko na ang REM pod, ang music box, at ang electromagnetic field reader. Sa tingin ko, sapat na yon. At inilagay ko na lahat yan sa palibot ng palapag na ito. Sa palagay ko dito, o sa isang kwarto tayo susubok makipag-ugnayan sa mga espiritu. Narinig mo ba yung malakas na kalabog? Parang boop boop. Ha? Oo nga. Nasa labas ako. Baka nga galing sa labas yon. Sana nag-enjoy kayo sa paranormal na investigasyon. Huwag kang kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento sa baba kung ano ang masasabi niyo sa video. Tara na, sige lahat. Kakatapos ko lang mag-ayos ng gamit, may nagre-record na at sisimulan na ang paranormal investigation. Nilagay ko ang REM pod sa balkonahe dahil sa tingin ko doon naganap ang huling sandali ng ilang tao. At pagkatapos nilagay ko ang night vision camera mismo sa hallway kasama ang music box para makita ko kung may mangyayari at ang DJ ay pocket ko ay kinukunan ang buong kwarto ngayon. Sige, simulan na natin. Kukuhanin ko na ang Ghost Translating app ko at pwede na tayong magsimula. Kaya pwede na tayong magtanong sa Chinese ngayon. Sige, narinig ko lang na tumunog ang music box. Sige. Nakikinig ako ng musika at nag-iisip. Kilalanin natin ang mga espiritu rito. Ipakilala ang lugar na ito. Kumusta? Ako si Steve. Nandito ako para malaman ang kasaysayan ng lugar na ito. Kumusta? Ang pangalan ko ay Steve. Pumunta ako rito para matutunan ang kasaysayan ng lugar na ito. Pwede mo ba kaming kausapin at ikwento ang tungkol sa iyong kasaysayan o buhay? Pwede mo ba kaming kausapin at ikwento sa amin ang tungkol sa iyong kasaysayan o buhay? Biglang tumigil ang malakas na tugtog sa labas, mga pare. Pero nakaayos na lahat ng gamit ko ngayon. Saan ko ilalagay ito? Dito na lang para malayo sa mga cellphone natin. Sige. Akala ko narinig ko ulit yung music box. Ikaw ba yon sa hallway na nagpa-activate ng device? Ikaw ba ang nagpa-activate ng device sa corridor? Kung naririnig mo ako, huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa amin dito sa kwartong ito. Kung naririnig mo ang boses ko, malaya kang gumalaw sa kwartong ito. May aparato ako dito sa kwarto, malapit sa bintana. Kung Chino ang choice mo, isasalin niya yon sa Ingles para sa akin. Nandito ako ngayon sa kwarto, malapit sa bintana. Kung kakausapin mo siya sa wikang Chino, isasalin niya ito sa Ingles para sa akin. Hindi ako galing sa China, galing ako sa Amerika, pero gusto ko talagang makipag-usap sa iyo. Hindi ako Chino. Galing ako sa Estados Unidos pero masaya akong makipag-usap sa iyo. Yung ilaw ng brimp nakakapatay lang. Salamat sa paghawak mo sa device na yon. Ikaw ba ang humawak sa device sa balkonahe kanina? Ikaw ba ang nasa balkonahe? Ang device na yan na tumutunog, kapag nilapitan mo, tutunog at iilaw ito para malaman namin na nandito ka kasama namin.
Nandyan lang ang device na yan. Kapag nilapitan mo, tutunog ito ng beep. Ang device sa hallway ay music box na tumutunog ng paganda kapag nadaanan. Merong isang device na tinatawag na music box. Kapag nadaanan mo ito, tutunog ito ng magandang tunog. Kung ayaw mong magsalita, pwede kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang paghawak sa device. Kung ayaw mong gumamit ng wika para makipag-usap, pwede kang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng paghawak sa device. May espiritu ba rito? Pwede mo bang hawakan ang alinman sa device sa palapag na ito? Pakiusap, tumigil ka na. Yun lang, pakiusap, tumigil ka na. Sinabi niyang pakiusap, tumigil ka. Sinabi lang niya, pakiusap, tumigil ka na. Tumigil ka. Ayaw mo ba na nandito kami ngayon? Ayaw mo ba na nandito kami? Ayaw mo bang manatili kami dito? Aalis na kami pero pwede mo pa bang ikwento ang tungkol sa'yo? Aalis na kami. Pwede mo ba kaming mas maayos ipakilala? Kung may mga espiritu man dito ngayon, ilan kayo? Nandito na ako. May kaluluwa ba rito, ilan? Kung higit sa isang espiritu dito, pwede mo bang hawakan ang aparato sa balkonahe? Kung may kaluluwa ka, paano mo mahahawakan ang aparato sa balkonahe? Dito ka ba namatay? May mga patay ba dito? Pwede mo bang ikwento ang tungkol sa'yo bago kami umalis? Pwede mo ba munang ipakilala ang sarili mo sa amin, tapos pwede na kaming umalis? Paano ko ito gagamitin? Paano ko ito ginagamit? Kung gusto mong makipag-ugnayan sa mga aparato, tumayo ka lang sa tabi nito. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa aparato, kailangan mo lang tumayo sa tabi nito. Salamat sa paghawak ng pulang ilaw na aparato. Salamat sa paghawak sa pulang ilaw na aparato. Ibig sabihin, kumpirmado na higit sa isang espiritu dito. Ipinapakita nito na hindi lang isa ang banal na espiritu dito. Siguro ilalagay ko na lang ito sa tabi ng REM pod. Ilalagay ko ito para makuha ang tunog. Ilalagay ko ito dito para mas maganda ang tunog. O REM pod ulit. Pwede ka bang tumagal pa sa balkonahe? Pwede ka bang magtagal pa sa balkonahe? Oh, salamat. Kumpirmado kang kasama namin. Oo, salamat. Pinapatunayan ito na magkasama tayo.
Sige mga pare, gaya ng sinabi ko na manatili ito sa balkonahe ng mas matagal katabi mismo ng REM pod. Ngayon mas madalas nang tumutunog ang REM pod. Nagkataon lang ba yun? Hindi ako sigurado pero hindi naman ganun dati. Tumunog ang music box sa hallway. Sa itaas. Sa itaas. Anong ibig sabihin ng sa itaas? Ano ang pangalan? Sa itaas. Diyos ko, sa tingin ko naiintindihan ko na. Sinabi lang nito na sa itaas at hulaan mo, nasa ikawalong palapag tayo at ito ang palapag kung saan tumalon ang mga tao. Ano ibig sabihin mo ng sa itaas? Anong ibig sabihin nun? Ito ang lugar ko. Sinabi lang niya na dito siya nakatira. Sinabi nito na ito ang lugar niya. Sinabi niya na ito ang lugar niya. Dito ba dati bahay mo? Dito ka nakatira? Maari mo bang sabihin sa amin kung anong taon ka dito nakatira? Gusto kong umalis ka. Sinabi lang niyang gusto niyang umalis tayo. Sinabi niya na gusto niyang umalis tayo. Sige mga pare, hindi ko alam kung ano yon pero may nararamdaman ako dito na parang ayaw makipag-usap at gusto tayong umalis. At ngayon parang nagwawala na ang REM pod. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko talagang makakuha ng mas maraming ebidensya. Dumating kami ng may paggalang at agad din kaming aalis. Oo, anong nangyayari? Dumating kami ng buo ang aming puso at kaluluwa. Aalis na kami agad. Paano namatay? Kaya tinanong ko si Dragon Safe kung pwede mong itanong paano sila namatay. Sa tingin ko, isusulat ko na ang sagot ay mula sa itaas. Yun, na parang ibig sabihin ay nahulog sila mula sa itaas. Siguro dito sa palapag na ito. Kung tumalon ka mula sa balkonahe na ito, kaya mo bang tumayo sa device na iyon ng higit sa 5 segundo? Kung tatalon ka mula sa balkonahe, kaya mo bang tumayo sa device na iyon ng lampas 5 segundo? Maari mo bang sabihin sa amin kung anong taon ka tumira dito? Maaari mo bang sabihin sa amin kung anong taon ka nakatira dito? Hindi. Hindi. Sige. Ayaw niyang sabihin kung kailan siya tumira dito.
Ayaw talaga ng espiritong ito makipag-usap sa atin. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ilang tao na ang namatay dito? Mari mo bang sabihin kung ilan ang namatay? Sige, aalis na kami pero pakisagot mo na ang huli kong tanong. Aalis na kami maya-maya, pero pakisagot muna ang huli kong tanong. Ano kaya ang itatanong ko mga pare? Gusto ko maganda ang tanong na to. Ito na ang huling tanong bago tayo umalis. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang trabaho mo noon? Ano ang naging hanap buhay mo? Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang trabaho mo? Anong profesyon? Yan na ang huling tanong. Aalis na kami. Nagtataka ako. Oh, ngayon parang nagwawala na ang music box. May tao ba sa hallway? May tao ba sa pasilyo? Pare, anong nangyayari? Ano ba ito? Anong meron? Habang buhay. Anong kalokohan to? Sige, tingnan natin yon. Tara, tingnan natin. Yan ang unang beses na tumunog ang music box ng mga 10 segundo. Walang kahit ano dito. Hello? Pwede mo ba ulit gawin yon at tumayo sa harap ng aparato sa sahig? Pwede ulitin ulit? Pwede ka bang tumayo sa harap ng sahig? Ano ba yan? Umuugong yun ng mga 10 segundo. Kung may mga espiritu dito kasama namin ngayon, pwede ba kayong dumaan sa pasilyo? Kung may kaluluwa man na kasama namin ngayon, pwede ka bang dumaan sa lobby? Sa tingin ko may espiritu dito. Pare, nakuha ko yung pinakamahabang bahagi ng music box gamit yung camera na yon. Parang may problema yata night vision ko. Sige mga tol, mukhang ayaw talaga niyang makipag-ugnayan pero may nakuha naman tayong magandang activity gamit ang mga device. Sa palagay ko, dapat na tayong umalis bilang respeto sa mga espiritu. Talagang naniniwala ako na pinagmumultuhan ang lugar na to dahil sa mga naging reaksyon ng mga device natin. Kaya siguro magsisimula na akong mag-empake ngayon. Sinasabi mo sa amin na alis na kami ngayon. Mag-eempake na ako.
ayos na ako. Mag-empake na tayo at umalis. Sa tingin ko ay ayos na ako. Mag-impake na tayo ng ating mga gamit at umalis na ngayon. Sige, lahat kayo maraming salamat sa pagtapos hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ipaalam ninyo sa akin sa mga komento kung ano ang pinaka nagustuhan ninyo tungkol dito. Kakaiba talaga ang lugar na ito at gusto ko na ito ang una kong napuntahang abandonadong haunted na lugar sa China. Kung gusto ninyong gumawa pa ako ng iba pang video dito sa China, alam ninyo na, pindutin ninyo ang like button. Kapag umabot sa 3,000 thumbs up ang video na ito, alam kong nagustuhan ninyo at magpaplano ako ng isa pang pagbalik dito. Sa tingin ko mayos ang ghost investigation. Sa tingin ko mas maganda ang mga dati nating gawa pero naging espesyal ito dahil gumana lahat ng kagamitan. Yun nga lang ayaw makipag-usap ng espiritu sa atin gamit ang mga salita. Mukhang gustong-gusto niya talaga yung mga kagamitan at napagana natin yung REM pod, music box, halos lahat. Kaya sa tingin ko, naging matagumpay ang paranormal na investigasyon na ito. Naniniwala akong pinagmumultuhan ng lugar na ito. Alam mo, bihira lang talaga ang pagkakataon na makita ang mga kagamitan na gumagana, lalo na kung lahat sila ay sabay-sabay sa isang pinagmumultuhang lugar. Karaniwan isa o dalawa lang, pero marami kaming nakuha na ebidensya gamit lahat ng kagamitan at tumpak ang mga sagot. Alam mo, hindi ko pa naranasan na ang REM pod or music box ay tumagal ng higit 5 segundo, lalo na nang hilingin kong manatili ito at ginawa nga niya. Kaya, naniniwala ako na totoo ang mga kwento. Lahat ay tugma, alam mo pati ang kasaysayan ng lugar. At alam mo, gusto ko ring bumalik dito. Sa tingin ko, kung napanood ko ulit ang video, mas napabuti ko pa sana ang paranormal na investigasyon at nakapagtanong ng mas mahahalagang tanong. Kaya tignan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero maraming salamat ulit. Dito ko natatapusin ang video at magkikita-kita tayo sa susunod na adventure. Paalam at salamat sa panonood.